Good morning po sa lahat. Gusto ko pong bumati muna sa inyo ng magandang umaga. Kabila man po ng ating Bishop Reden ay nagkausap po kami na wala siya rito ngayon. Sa loob ko pong mag-isa ay mas maganda po na wala siya kasi siya po yung pag-uusapan natin ngayon. Hallelujah. Bago po ang lahat, nais ko lang pong magpakilala. Ako po si Bishop Anselmo Donato. Nagkataon lang po na dalawa kaming bishop ni Bishop Reden sa North Sagaray, pero siya po ang chairman ng CMCN. Kabilang po tayo doon. At salamat po sa Panginoon at niloob niya. Sa pangalawang pagkakataon ay narito po ako sa gawain dito sa lugar nyo. Nung unang panahon po na ako'y unang napunta, medyo malayo-layo pa po kasi noon, nasa Libtong tayo. At naligaw din po kami, naligaw po ako pagpunta. Pero sa kalawang pagkakataon at pagpunta ko po dito sa bagong lugar nyo, ganun pa rin yung nangyari. Naligaw pa rin kami kanina. Hindi maaasahan ang talaga kahit anong gamitin mong application o sabihin mong Google Map o ano talagang mula pa lang North Sagaray ay ginagamit ko na. Sabi ko puro maling direction yung itinuturo sa akin. Sabi ko doon na lang pagdating na ron sa Barangay Langka May Kawayan, sabi ko doon ko kailangan yung serbisyo mo. Pero pagdating pa rin namin dito, naligaw pa rin kami at hindi pa rin tumama. Okay. Una po sa lahat, nais kong magpasalamat sa Panginoon sapagkat ang Bishop Reden po ay matagal-tagal na rin po kaming magkasama. Actually, nung po ako ay associate pastor ni Pastor Mong Claviano, nung nagsisimula pa lang kami sa North Sagaray, ay magkaunan na po na magkausap at magkakilala po kami ni Bishop Reden. Hindi pa po siya bishop noon. At lagi po, nung mga kasama kong pastor, ay lagi po akong sinasabihan nila na ako raw po ay sipsip kay Bishop Reden. Hindi po nila alam na hindi po ako kay Bishop Reden sipsip. Alam po ni Bishop Reden yan. Mas sipsip po ako kay Ate Presi. dahil alam po ni Bishop, kahit saan po kami magkasama, alam ni Ate Presi kung ano nangyayari sa kanya kasi ako nagre-report. Lalo po nung panahon na may sakit siya, sabi niya, paano nalaman kagad sa bahay na ganito yung nangyari sa akin? Sabi niya, noon lang niya na-discover na ako pala nagre-report kay Ate Presi. Sabi niya, kaya mas alam ni Bishop kung paano ako malapit sa kanya, alam niya na kahit ano yung mangyari, sabi niya, alam niya na merong nagbabantay at may nagre-report sa pamilya niya patungkol kung ano yung nangyayari sa kanya. Hindi lang niya alam, sabi ko, higit sa lahat, ay sabi ko, hindi ko kailangan magsip-sip kay Bishop Reden. Kasi po, alam ko kung sino yung lalapitan. Actually, pag nagpapadala po ako ng mga solicitation letter kay Bishop, sabi ko, ayaw ko sa kanyang iabot kaya lang ayaw nang pumayag Sabi ko kasi pag nagbigay ako ng solicitation letter at kay Ate Presi, Presi ko binigay, sabi ko, tiyak mas malaki kaysa gagaling kay Bishop. Sabi niya, alam mo na yung dahilan kasi siya yung source ng pinanggagalingan ng blessing. At ito po yung bagay na patunay na ang Diyos ay patuloy na nagpapala sa ating mga buhay. At to God be the glory na ngayong pagkakataon na ito sa buwan ng Oktubre ay lagi tayong nagdiriwang ng Pastor's Appreciation Month. At sa pagkakataong ito, sabi ko nga po, pangalawang beses ko na na-assign dito, nagbubunutan kami every year kung saan kaming church ma-assign. Pero siyempre, pinakamasarap na ma-assign dito. Di ba? At yun yung bagay na blessing na patuloy na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At yung biyaya na yon ay patuloy na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ipagpaumanhin po ninyo, tinatanong ko po kay Pastor Val kanina, sabi ko, talaga bang okay lang sa inyo yung design ng TV inahan dito? Pwede po ba ako mag-request na yung mga upuan nyo, i-adjust nyo na po na doon nakaharap? Kasi napakadami po na ipapakita ko mamaya at kung magsusulat kayo, para doon na kayo nakaharap. Okay lang na hindi kayo sa akin nakatingin. Okay?
Sige po, tayo pong lahat ay yumuko, tayo po muna yung manalangin sa ating pagsisimula. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon, at oportunidad na pinagkaloob mo, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin, na muli ay magkadaog pang palad, Panginoon, sa lugar na ito ng may kawayan. Sapagkat ang bayang ito, Panginoon, ay isang bayan na malapit sa aking puso, sapagkat dito ako isinilang, dito ako lumaki, at dito ako, Panginoon, na lugar na nakakilala sa iyo at nagsimula na maglingkod sa iyo. Kaya, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na patuloy na ang bayang ito ng may kawayan ay pagpalain mo. Maging ang churches na ito, O God, Lord, na pinamumunuan, Panginoon, ng aming Bishop Reden. Lord, dalangin namin, Panginoon, na ang iyong biyaya at ang iyong pagpapala, Panginoon, ay patuloy na gawin mo, Panginoon, sa lugarin na ito. Dalangin namin, O Diyos, patuloy na ikaw ang patuloy na maglagay at tumawag ng maraming kaluluwa pa, Panginoon, na madadagdag, Panginoon, sa lugar na ito. Hindi sila magkakasya sa lugar na ito. Kailangan nilang mag-expand. Kailangan nila, Panginoon, magdagdag pa ng marami pang facilities, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, sa katapatan mo sapagkat binigyan mo sila ng sariling lugar, Panginoon, na pagdarausan ng pananambahan tuwing linggo. Napakahirap, Panginoon, ng panahon na aming aalalahanin na bawat buwan, Panginoon, ay kailangan namin magbayad. At matapos magbayad, Panginoon, ay may panibagong utang na naman kami uli. Pero ngayon, tinapos mo na yon. Kabilaman, Panginoon, na may mga problemang nararanasan, Panginoon, at church na ito, pag panahon ng tag-ulan. Pero alam namin, O Diyos, Ikaw ang Diyos na siyang tapat, na patuloy na magbibiyaya, at patuloy na mag-iingat sa buhay ng bawat isa, at sa lahat ng mga kapatiran, Panginoon, na naririto. Lord, dinadalangin ko, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mo sila, Panginoon, bigyan ng iyong pabor, Panginoon, at pagsama, Panginoon, sa kanilang mga gawain. Salamat, Panginoon, sa espiritu ng pagsamba na aming nadama, na aming nasaksihan, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, dalangin namin, O Diyos, patuloy mo silang babaan ng iyong kapangyarihan na iyong banal na espiritu. Ikaw ang patuloy na sumama, Panginoon, sa kanila at sa kanilang mga gawain, O God. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang mataas sa lugar na ito. Patuloy mo silang samahan. Patuloy mo silang gabayan, O God. Maging ang pamilya, Panginoon, ng aming Bishop Reden na nanggagaling pa ng San Mateo Rizal, O God, para pumunta sa lugar na ito. Lord, patuloy, Panginoon, ang iyong pag-iingat, ang iyong protection, Panginoon, ang iyong mga anghel na siyang mag-iingat at gagabay sa kanila, sa kanilang pagparito at sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan. Lord, alam namin, Panginoon, na ang patuloy na pagsama mo at paggabay mo, Panginoon, ay patuloy mong pinaparana sa kanila. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala, Panginoon, na patuloy na binubuhos mo, Panginoon, sa pamilyang ito, Panginoon, na iyong mga anak. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang mataas sa umagang ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang madakila. Sa tanging pangalan na iyong anak, si Jesus. Amen. Good morning po sa lahat. Sa umaga po ito, ating pag-uusapan ay pinamagatang Extending God's Grace to Everyone. Buhat po sa aklat ng Zechariah chapter 2, verse 5. Actually, itong message po na ito ay napag-usapan sa buong kapulungan ng CMCN na ito yung magiging topic at ito yung ibababang mensahe sa lahat ng churches. Kaya alam po natin na hindi naman lahat ng mga lingkod ng Panginoon ay merong kanya-kanya o merong kanya-kanyang interpretation, may kanya-kanyang pangungusap ang Lord sa bawat isa. Hindi man po nagkapare-parehas, pero ito po yung pinaka-main goal and message na dapat ibaba sa panahon ito, sa buwan na ito, sa Pastor's Appreciation Month na naisipagkaloob sa atin. Samahan niyo po muna akong basahin at tignan yung sinasabi sa Zechariah chapter 2 verse 5. Sabi po dyan sa Tagalog, si Yahweh mismo ang magiging pader na apoy ng Jerusalem at ang kaluwalhatian niya ay lulukob sa buong lungsod. Again, Zechariah chapter 2 verse 5, sabi sa Tagalog, si Yahweh mismo ang magiging pader na apoy ng Jerusalem
At ang kaluwalhatian niya ay lulukob sa buong lungsod. Ano po yung makikita natin dito? Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. At sa background po, makikita po natin dyan, as an introduction, sabi po dyan, Prophet Zechariah ministered to the Jews who returned from Babylon exile around 520 BC. Ito po yung nangyari at naganap nung panahon na ito, nung sinulat ni Propeta Zechariah, around 520 BC before Christ, at ito po yung nangyari. Next slide po. Nakita po natin dyan sa introduction. Sabi po dyan, Zechariah's vision assumed God's people to His presence, the ultimate security of glory. The city will be without wall because God Himself will be their protection. Ano po yung makikita natin dito? Kung bakit sinabi ito ni Zechariah doon sa text natin kanina, na isang city na walang wall, sabi po dito, ang pinakatimpo kasi natin sa message na ito, ay sabi, a church without wall, extending grace to all. Kung ating pag-uusapan na titingnan, ang sabi po sa teksto natin kanina, ang magiging wall ng kanyang mga anak o ng mga Israelites o ng Jerusalem nung panahon, nung araw na yan, nung panahon, nung mga panahon na yan, sabi niya, ay walang iba kung hindi si Yahweh mismo o ang Diyos mismo. Bakit? Dahil po, nung pagbalik nila galing doon sa pagkaka-exile from Babylon, alam po natin yung Jerusalem ay bagsak, yung kanilang mga pader. At sa panahon na yon, sabi nga, in the same way, sa panahon na yon, ang bawat sa kultura nila, pag isang bayan ka na wala kang bakod, very dangerous. Napakadelikado. Bakit? Anytime pwede kang pasukin ng kaaway. Pwede kang pagnakawan. Pero, ang pangako ng Panginoon sa kanila, the city without wall, because God Himself will be their protection. Ang Diyos ang pumili at tumawag sa kanila, ang Diyos din ang mag-iingat sa kanila. Sa panahon po natin ngayon, in the same way, the church today is not confined with walls or barriers. We are called to extend God's grace to everyone, whatever culture, social, or professional. On this Pastor's Appreciation Sunday, we see how pastors model a calling shared to open doors and reminding us that a church is not a fortress, but a family extending grace to every one of us. As a church, ito po yung gustong makita sa atin at mensahe na ipakita sa atin ngayon. Ang sabi po, as a church, tayo sinasamahan ng Diyos at hindi mahalaga kung ano man yung boundaries na meron tayo. At ito'y binubuksan para sa ating lahat para makita natin yung kabutihan at biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Dito po ako magsisimula as a point number 1. Sabi po rin sa text natin dyan. Next po. Yan. Sabi po, number 1, God's grace protects everyone. Hindi raw po natin kailangan ng boundaries. Hindi raw po natin kailangan ng wall sa ating buhay. Bakit po? Sabi po, ang Diyos mismo ang siyang magpoprotekta at mag-iingat sa atin. Amen? Nararanasan niyo po ba yung pagsama at pag-iingat ng Diyos? Amen? Tingnan po natin yung historical background. Sabi po dyan, in Zechariah's time, the Jewish exile has returned to Jerusalem, a city
vulnerable without proper walls. Asian cities depend on walls for defense. Yet God promised to Jerusalem walls, something greater than bricks. A divine protection ng Lord ang kanilang mararanasan. Kahit sa panahon nila, as a background po dyan, sa panahon nila, talagang very vulnerable sila. Napakadelikado ng kanilang kalagayan. Kasi para kang pumasok sa isang lugar na delikado. Sabi ko nga po, ako po, as personal experience ko, hindi po ako pwedeng matulog ng gabi. Kahit sa bahay namin ngayon, pwede ako nakapag-check ng pinto kung nakalako, hindi. Mas hindi rin po sigurado ako matutulog sa isang lugar na gaya nito tapos walang gate o walang sarado, walang pintuan. Parang hindi ako maging payapa na matulog sa ganong lugar. Sa panahon po ni Sirikkaraya, ganito yung sitwasyon na meron sila. Sapagkat sila ay babalik ng Jerusalem, pero yung wall nila, sira at bagsak. Pero ang pangako ng Lord sa kanila, ang sabi nga po niya dyan, God's grace o yung biyaya ng Panginoon ang mag-iingat sa bawat isa sa kanila. Amen? Tingnan po natin yung Hebrews grammatical insight dyan. Hindi naman po sa gusto lang nating sabi po dyan, sabi po, the word wall, sabi niya sa Hebrew po, ibig sabihin niya ay homa. Yung po mga alphabet dyan sa Hebrew, may kanya-kanyang symbol pa yan sa ibabaw, hindi na lang po nailagay. Pero sabi po dyan, ano ibig sabihin ng wall? Sabi niya, refers a defensive wall, but there, sabi niya, but here, metaphorical, empowered by fire. Diba? Sabi kanina rin sa teksto, siya yung apoy na magbabantay at magiging wall nila, symbolizing God consuming, not man-made, but strength, but God living shield. Ang Diyos ang kanilang magiging protection at ang Diyos ang patuloy na siyang magbabantay sa kanila. Sabi po rin sa Exodus chapter 14, as a cross-reference, 14:19, sabi po, chapter 14, verse 19 to 20, para po sa mga nagsusulat, God's glory become a wall, a cloud of fire between Israel and Egypt. Ano po yung story nito na makikita natin dyan? Nung paglabas po ng mga Israelites doon sa papunta sila ng promised land, paglabas nila ng Egypt. Ano po yung makikita natin doon sa story doon? Habang sila'y naglalakad sa disyerto, pag-araw, merong silang payong na ulap. Di po ba? Na simbolo ng pagsama at paggabay ng Panginoon sa kanila. Biruin mo, disyerto. Napakainit ng buhangin, napakainit ng panahon. Pero habang sila'y naglalakbay sa kahabaan ng disyerto, pag-araw, meron silang kasamang ulap na pumapayong sa kanila. Ganon yung protection na ginagawa ng Lord sa kanila. Amen? At pagdating naman ng gabi, kahit yung mga mababangis na hayop, hindi makalapit sa kanila. Dahil pagdating ng gabi, dapat madilim yung paligid nila. Pero anong ginagawa ng Lord sa kanila? Kung araw ay ulap yung nakapayong sa kanila para huwag sila mainitan. Pagdating naman ng gabi, may pillar of fire, haliging apoy, na tumapanglaw sa kanila. At kahit yung mga mababangis na hayop, hindi lalapit. Bakit? Natatakot sila. Bakit merong ganong liwanag at ganong nag-aapoy? Yun po yung symbol of protection ng Lord na ginagawa sa kanila. Sabi nga po sa Psalms 125 verse 2, the mountains surround Jerusalem. Sabi niya, the Lord surround His people. Sa panahon nila, ni David, sabi niya, ang nagiging protection nila yung mga bundok na nagtanggol sa Jerusalem. Pero sabi niya, pero higit sa lahat, ang Diyos ang nag-iingat sa paligid ng kanyang mga anak. Amen?
Sa panahon po natin, ganito rin yung ginagawa ng Diyos at ganito yung gustong gawin ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Isang bagay po, a missionary once said, sabi niya, we are surrounded by danger, yet God, invisible wall, keep us safe. Sabi po ng isang missionary, sa bawat kanilang paglalakbay at sa kanilang pagmimisyonan, sigurado, meron silang danger na mararanasan. May mga panganib na nag-aabang sa kanila. Pero, isang bagay ang katotohanan na kanyang pinaniniwalaan. Ang sabi niya doon, invisible, sabi niya, yet God, invisible wall. Merong invisible wall na ginawa ang Diyos para ingatan ang bawat isa sa kanila sapagkat sila'y nagmimisyon para sa Diyos. Amen? Next slide po. Makita natin dyan, as a literal interpretation, God's grace beyond physical boundaries. Sabi po, His presence secure His people where human effort cannot. Yung daw presensya ng Diyos ay, yung kahabagan ng Diyos ay higit pa ito sa physical boundaries na meron tayo na pwedeng mangyari sa buhay natin. Sabi niya, yung presensya ng Diyos ang siyang mag-iingat sa kanyang mga anak, pero hindi ito kayang gawin kahit anong human effort para mapalitan. Amen? Lagi ko po itong paalala sa church namin, maging pinapaalala ko rin sa aking sarili. Minsan po tayong mga magulang, pag yung mga anak natin late nang umuwi ng hapon o late nang umuwi ng gabi, di ba? Nag-aalala na tayo, kinakabahan na tayo, ano na nangyari? Hindi ba lang tumatawag, hindi ba lang nagte-text kung nasaan siya? Ano nangyayari sa atin? High blood na tayo. Pero isang bagay ang paalala ng Lord na salita sa atin ng Panginoon. Sabi niya, kung ito'y papanalangin natin at pagkakatiwalatan natin sa Panginoon, mas meron siyang higit na magagawa na ingatan yung ating mahal sa buhay. Ingatan yung ating mga anak. Kesa ron sa pag-aalala natin na makaka-high blood pa sa atin. Nakuha niyo po? Mas higit na merong magagawa ang Diyos. Mas higit na kayang ingatan ng Diyos yung mahal natin sa buhay. Kung siya'y ating ipinapanalangin, makakakilos yung kamay niya para siya'y protektahan, para siya'y gabayan. Next slide. Sabi po dyan, as an application, Pastor, extend the truth, reminding us not to fear. Their leadership encourage us to step God's mission, knowing His grace cover us. As we appreciate pastors because they lead us to rely not human walls, but God's living protection. Ano pong ibig sabihin nito? Bilang mga pastor, bilang mga lingkod ng Panginoon, ang mga pastor po ay nagre-remind sa atin na tayo'y magtiwala at umasa sa Panginoon. Amen? Sila yung nagli-lead sa atin. Si Bishop Redin ang nagpapaalala sa atin na sabi niya na tayo magdepende, tumawag sa Lord. Amen? Na sa Diyos tayo magtiwala na mas higit na ang Diyos ang kayang mag-protect sa atin. Amen? Isang example pa, lagi ko itong gusto itong illustration na to. Minsan may mga tao, lalo na yung mga may kaya sa buhay, tingnan niyo yung pintuan nila, lalo na yung main door. Mula ata rin sa taas hanggang doon sa baba, puro mga milak na yun. May security pa sa labas. May alaga pang asong malaki. Nananakawan pa rin. Di ba? Pero yung tao, sabi ko pero yung tao na wala naman sa buhay, kahit nga yung bahay, walang pinto eh. Pero payapang-payapa matulog. Yung hangin mula sa labas, tagusan hanggang doon sa kabilang pinto. Pero payapa siyang natutulog. Bakit? Wala siyang inaalala. At alam niya, ang Diyos ang siyang mag-iingat at magbabantay. Mga kapatid, ito yung nais gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. God's grace protects everyone. Yung mga lingkod ng Diyos, yung inyong pastor, ay ginagamit ng Lord para i-remind tayo
na merong Diyos tayo na pagkatiwalaan na siyang gagabay at mag-iingat at magpoprotekta sa atin. Amen? Hallelujah. Sabi po dyan, Psalms 91 verse 4, He shall cover you with His feathers, under His wings, you shall take refuge. Sabi po, ang kanyang katapatan at ang kanyang bagwis sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka at kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Napakalalim ng Tagalog eh. Okay? Sabi po, ang Diyos tayo pwedeng magkanlong. Para po siyang kinu-illustrate diyan, parang yung pakpak ng agila na nagpoprotekta ro sa kanyang mga anak. Amen? Na kahit umulan, ano yung mangyari, basta binukan niya yung kanyang pakpak, itinakip niya ro sa pugad na kinalalagyan ng mga anak niya, walang harm na pwedeng mangyari sa kanila. Ganon ang ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? Sabi niya, we may not have physical protection, but when the Lord surround us, no enemy can reach our lives. Trust God's presence more than human defense. Magtiwala daw po tayo sa Diyos, sa presensya ng Diyos, kaysa sa pagdidepensa na magagawa ng tao. Dahil higit sa lahat, mayroon siyang higit na magagawa. Amen? Amen. Number 2. Sabi po dyan, God's glory shine to everyone. Tingnan mo nga yung katabi mo. Dapat makita dyan yung glory ng Lord sa kanya. Amen? Dapat yan yung nagre-reflect sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Dapat yung glory ng Lord ang dapat nating baon-baon bilang tatak natin ng pagiging Kristiyano. Sinasabi ng mga kapitbahay natin, lalo na sa mga hindi mananampalataya nakakakilala sa Panginoon, sabi natin mo itong tao na ito. Bigat-bigat anong problema pero nakakuha pang tumawa. Di ba? Yun yung pagkakaiba eh. Bakit? Meron silang kapayapaan at merong glory ng Lord na sumasama sa atin. Amen? Hindi lang tayo pinoprotektahan ng Panginoon, yung glory ng Lord kasama pa natin. Kaya hindi tayo namumroblema at nag-aalala. Panahon ngayon, may bagyo, may lindol, di ba? Sa sobrang fear na ng mga tao, at takot ng mga tao sa mga nangyayari, nawawala na yung kapayapaan. Pero kung ikaw ay taong nagtitiwala sa Diyos, anumang bagay na dumating na pagsubok o trahedya sa buhay, alam mo na yung biyaya at grace ng Lord ay sumasa atin. Amen? Kahit anong dabigwan pa yan, yung binabalita na yan. Amen? Kung ikaw ay nagtitiwala, tayo nagtitiwala sa Diyos, higit na tayong kayang proteksyonan ng Diyos. Amen? Walang masama na maghanda, mag-ingat. Amen? Magplano kung ano yung gagawin. Walang maganda yon, di ba? Pero yung masira na yung loob mo at mataranta ka na pag dumarating yung ganung pagsubok, yun yung delikado. Amen? Yung nangyaring lindol sa Visayas at sa Mindanao. Before, bago pa tumama ito, napakarami ng taon-taon na ginagawang disaster preparedness. And simultaneous na mga paghahanda sa mga eskwelahan. Pero nung tumama yung lindol sa Mindanao, tingnan niyo yung mga balita at yung video. Nakita mo yung mga estudyante nung inabot sa eskwelahan, nagtatakbuhan, nag-uunahan. Sabi ko, hindi pa rin sila handa kung ano man yung nangyayari. Bakit andun pa rin yung fear nila? Diba?
hindi natin masasabi pag nangyari yung ganong panahon. Pero yung mga taong may tiwala at merong pagsama ng Panginoon, iba yung kanilang dapat maging reaksyon. Hindi sila matataranta. Meron silang pag-asa na pinanghahawakan para sa Lord. Amen? Sa Norsagaray, ay hindi kami naapektuhan ng lindol gaya dito. Kahit nung bumaha at bumagyo, nag-aalala pa kami nga sa inyo dito dahil kasi alam na bahay sa inyo. Kahit kami gilid ng ilog, hindi naman ganun kataas yung problema sa amin sa baha. Okay? Pero nung nakaraang linggo, nung magkaroon ng aksidente patungkol sa fireworks sa Norsagaray, nabalitaan niyo yun. At yun po ay sa barangay mismo ng church na kilalagyan sa amin. Nung pong Friday, ay meron po kami inatenan na kapatid na birthday ng aming membro sa church na balikbayan. Grabe na rin yung fear at takot ng mga tao kahit sa firecracker. Pag may pumutok doon sa paligid, takot na ng mga tao eh. Bakit? Hindi kasi basta-basta yung experience na naranasan nila. Biruin nyo kung matitingnan nyo yung lugar na pinangyarihan doon sa barangay Partida, sa gilid ng highway, kahit sino yung tanungin mo sa nangyari ron sa kanila. Biruin mo lahat ng nakaharap doon sa area na pinangyarihan kung saan yung pagsabog, wala kang makikitang salamin na buo, lahat bagsak. Kahit yung mga aluminum door na sarado, ay lahat yun sa lakas ng impact ng pagputok, sira lahat. At sabi nila, bawat putok na kanilang naririnig na pagsabog na gano'n naririnig. Maliit lang naman yung pagsabog na sumasabog eh. Pero mo, drum-drum lang naman na paggagawin. Gagawin pa lang firecrackers yung pumuputok. Pero mo, isang buong drum na gano'n nasasabog na gano'n, gano'n kalakas yung impact niya. Diba? Sabi nila, meron isang matanda na kausap, talagang ramdam na ramdam mo raw sa dibdib. Hindi lang yung kaba, kundi pag may pumutok na gano'ng kalakas, yung lakas ng impact niya, parang ang hirap mong tagalan. Kaya talagang nagbigay ng matinding takot sa kanila. Pero isang bagay po ang katotohanan. Sabi po, God's grace, dapat ito'y makita sa atin at dapat ito'y makita natin. Na yung kahabagan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos at pagpapala ng Diyos, patuloy na sasama sa atin. Amen? Tingnan po natin yung historical background dyan nung sinabi yan ni Zechariah. Sabi niya, in the time of Jewish exile, historical background, sabi niya, the returning exile, sabi niya, sa panahon na yon, sabi niya, God's glory returned to the temple. Sabi niya, as in Solomon's day, Zechariah assured them, God Himself will dwell among His people. Ang sabi po ni Zechariah, sabi niya, sa panahon nila, nung pagbalik nila sa Jerusalem, ang hinahanap na gustong madama, na ma-experience ng mga tao, ng mga Israelites noon, ay yung panahon ng pananambahan nila sa temple na pinagawa ni Solomon. Bakit? Kasi doon nila napil yung glory ng Lord. At yun yung hinahanap-hanap nila muli na maranasan nila. Pero mo, ilang taon silang na-under ng Babylon at pagbalik nila, yun yung kanilang nais na maranasan. Sabi niya, Zechariah assured them na ito'y mararanasan nila muli. Amen? Kung sila'y patuloy na magtitiwala sa Lord. Yung pagsama ng Panginoon ay patuloy na mararanasan ng bawat isa. Next po. Sabi po dyan, the word glory, o sa Hebrew, ang tawag po ay kabod. Sabi niya, ibig sabihin daw po nito, sabi niya, honor God o God's radiant presence. Sabi niya, yung presence ng Lord ay mararanasan nila. Amen? Sabi niya, not just a symbolic, but very reality, God filling His people. Mararanasan nila mismo yung pagsama ng Diyos sa kanila. Amen?
Hindi lang basta-basta na symbolic na maranasan nila na ang Diyos ay kasama nila, kundi talagang pangako sa kanila, sabi niya, reality, God filling His people. Mararanasan nila at madadama nila yung pagsama ng Diyos sa kanila. Amen? Ano po yung makikita natin dyan? Sabi po dyan, as a cross-reference, sabi po, God's glory, sabi ng Exodus, sabi po, 40 verse 34 to 35, God's glory filled, sabi niya, the tabernacle. Nung panahon po kasi sa Old Testament, sa Exodus, ang pinaka-church o yung pinaka-temple na ginagawa nila dati ng tent lang. Di ba? Na handun yung handun yung pinaka place of worship nila. At doon sa pinaka-gitna nila na inner court ng tent, doon na handun yung presence ng Lord. Pero sa panahon nila, sabi niya, gusto nilang maranasan yung sa panahon ni Solomon. Sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 13, sabi niya, the temple, sabi niya, was filled of glory at Solomon's dedication. Nung pinagawa ni Solomon yung church o yung temple na pinagawa niya para place of worship sa Lord, damang-dama nila, sabi niya, yung glory ng Lord. Siguro ito yung pinakamagandang churches na tayo sa buong kapanahunan. Bakit? Panahon pa lang ni David, lahat ng gagamiting materialis dito, ready na eh. Ayaw lang sa payagan ng Diyos na siyang magtayo. Di ba? Kaya sa panahon ni Haring Solomon, payapang-payapa sila. Napakaliwag nila para sumamba sa Lord. Amen? Lahat ng mga kaharian, hindi sila dinidigma. Kaya tuwing sila pupunta sa church, tuwing sila pupunta sa temple, damang-dama nila yung presensya ng Lord. Amen? Ito yung bagay na nagaganap at ginaganap ng Lord sa atin. Sabi po rito as an illustration, Israelites built the tabernacle. It was just tending, sabi niya, it was just a tent until the glory of the Lord filled it. In the same way, sabi niya, our lives may seem ordinary, but when God dwells within, God's glory transforms us. Ano pong ibig sabihin nito? Nung panahon po ng Israelites, sabi niya, yung tabernacle na ginagawa nila, tent lang. Di ba? Pero sa panahon natin ngayon, in the same way, sa buhay natin, God's dwell in us. Sa buhay mismo natin, sa puso natin mismo siya nananahan. Kung tayo'y tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tandaan natin mga kapatid, ang Lord ay hindi tumitira sa building na ito. Tumitira siya sa puso ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya makadadama natin yung presensya niya. Dapat makikita natin at mararanasan natin yung glory ng Lord na sumasa atin. Amen? Sapagkat siya'y sumasa atin. Sa atin mismo natin madarama. Amen? Kaya nga sa pagsamba natin kanina, nililid tayo ng worship leader at damang-dama natin yung presensya ng Lord. Habang tayo umaawit. Bakit? Personal natin yung nararamdaman dahil nasa puso natin siya. At yung pagsamba natin na yun, ang siyang naglalabas at nagparamdam ng glory ng Lord sa buhay natin. Amen? Next po. Sabi po dyan, the true beauty of church is not the building. Amen? Hindi raw po kahit ano itsura ng church natin. Hindi raw po sa budget. Kahit alam ko marami kayong budget. Yung ba namang asawa ng pastor, galing sa finance department na talagang may budget yan. Di ba? Pero ano po sabi? Hindi lang din sa program, kung anong programa yung ginagawa natin. Sabi niya, it's God's manifest glory in Christ. Today, sabi niya, His Spirit dwell in His people, making a church radiant. God's glory shine whenever His people gather in His name. Amen? Kahit sa panlugar yan, basta nagkatipon-tipon yung mga Kristiyano at yung kanyang mga anak, yung glory ng Lord na andoon. Amen? Sabi nga ng testimony, yung parang fellowship kahapon, fellowship pa lang yun.
Di ba? Daman-daman nila yung presensya, daman nila yung glory at yung kasama ng Lord at pagtatagumpay sa mga gawain na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Ito yung nais gawin ng Diyos at ito yung nais niya na patuloy na iparanas at ipadama sa atin. Hallelujah. Next po. Sabi po dyan, bilang application, sabi niya, pastor play a vital role keeping Christ as the center. Point us not to human glory, but God's glory. Amen? Sabi po, yun daw po mga pastor, ang vital role na kanilang ginagampanan, sabi niya ay keeping Christ at the center. Amen? Nililid lang tayo nito para patuloy tayo na ang Diyos ang malagay na siya'y dapat ang natataas sa ating mga buhay. Sabi niya, we honor not because of the title, but because they continually direct or gaze to God's presence. Hindi lang po natin ino-honor dahil yung mga pastor natin ay dahil sila ay bishop o dahil anuman yung katayuan nila sa buhay, na dahil siya ay professional architect. Ano man yan, hindi po yun ang tinitingnan. Ang tinitingnan po kung bakit natin sila ino-honor pagdating ng buwan ng Pebrero. Sabi niya, we honor them not because of the title, because of the but, because they continually direct us. Saan? Nahanapin natin yung presensya ng Diyos. Dinadirect tayo ng mga lingkod ng Panginoon na hanapin at i-direct tayo na mag-focus sa Lord. Amen? We honor pastor because they don't seek glory for themselves, but help to encounter the true glory, God in Christ. Amen? Hindi po sa mga lingkod ng Diyos yung glory. Dapat ang glory ay sa Panginoon. Amen? Pero dahil sila'y ginamit ng Panginoon, kaya ina-appreciate natin yung kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Sabi po dyan, sa Matthew, sabi po doon sa, as an application dyan, sabi po dito, pakinggan po, meron pong verse kasunod dyan. Sabi dyan, ngunit taglay namin ay kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Ano pong ibig sabihin ng verse na yan? Sabi po, taglay natin, o bilang mga lingkod ng Panginoon, tayo po ay, sabi nga po sa isang translation dyan para lang putik na ginawang palayok para maging kagamit-gamit. Pero sabi niya, kaya lang siya naging kagamit-gamit dahil kinrate siya bilang isang palayok para maging kagamit-gamit. Pero ang nais, bigyan ng kadakilaan at kapurihan, yung kapangyarihan ng Diyos, na siyang sumasama. Amen? Na siyang makita dapat na ang Diyos ang patuloy na gumagamit. Amen? Hindi yung lingkod ng Panginoon ang maitaas, kundi ang dapat na maitaas ay walang iba mismo, kundi ang Diyos. Amen? Na siya yung dapat maparangalan. Hallelujah. Next, sabi po dyan, pangatlo. Sabi siguro nila, ang tagal naman ni Pastor. Nahawa po kasi kung kay Bishop, kasi pag si Bishop ang nagturo, sabi namin, lagi nagre-reklamo sa amin sa church, pag siya yung guest speaker po namin ng anniversary, lumalamig ang lahat ng pagkain. Alam niyo naman po si Bishop, pag nagturo yun, napaka-konti lang. Konti na lang, mataabot na ng 2 oras. Okay, pero ganun pa man po, talagang nahandun yung biyaya at pagsama ng Lord. Nung pine-prepare ko po itong message na to, lagi ako sinesermonan ng misis ko. Sabi niya, kay Bishop ka magtuturo, dapat kumpletohin mo yan. Buti na lang, bago magsanlinggo, bago ako magturo, sabi niya, aalis siya, mabuti na lang, di ako namang problema ngayon. Okay? At ito po yung point number 3. Sabi po niya, God's grace welcome to everyone.
Ito yung magandang bagay na ginagawa ng Lord. Yung kahabagan ng Diyos, sabi niya, welcome ito sa bawat isa. Amen? Ano po yung ibig sabihin nito? Kung atin pong titingnan yung konteksto natin sa bagong verse, bago mag-verse 5, sa verse 4, sabi po dyan, pakitingin nga po kung meron dyan na nakalagay. Sabi po dyan, Zechariah, sabi niya sa historical background, Zechariah chapter 2, verse 4, Jerusalem described as a city without wall because the multitude of people and livestock. Sabi niya, sa dami ng mga tao na nandun na nagbalikan, hindi naman sila siyempre nung panahon na sila ay nasa Babylonia, dumami na yung kanilang mga anak. Hindi lang yung kanilang mga anak, dumami na rin yung kanilang mga alagang hayop. Ayoko lang gamitin yung ibang term sa Tagalog. Bagay, hindi naman tayo, kasi meron pong nagtagalog, sabi niya, pag dumadami daw yung mga alagang hayop, ang tawag ay mga kahayupan. Baka po magkamali ako ng sabi, kaya ayoko namang baligtad, ano po kasi yung negatibong dating. Diba? Sabi niya, pag dumami yung mga, yung alagang lang hayop, pag yung natin gamitin yung term na yun. Okay, kasi sabi po dyan, kaya welcome sa bawat isa kasi kahit pati yung mga bago na nilang anak, kasama nilang babalik eh. Diba? Hindi man nila kasama dati nung panahon, nung sa lupang pangako, pero pagbalik nila, meron ng mga new generation na kasama. At maaari rin po, merong tagaibang lugar na kasama nilang babalik sa lugar na ito, nung panahon na yon. Na sa panahon na yun ay naging alipin lang din. Sabi niya, it's a picture of expansion, exclusivity, and abundance, God's kingdom growing beyond boundaries. Dapat walang boundary. Lahat welcome na dumating. Amen? Ang asang example pa po, ito po hilig ko eh. Meron po akong church dati na napuntahan, 1990s pa po. Napunta ako sa isang church sa Caloocan. 50 years na yung church. Kilala itong church na ito sa Caloocan. Malaking sila harap ng City Hall. Siguro kung napunta na kayo ng Caloocan, nakita nyo na yun. Yung City Hall noon, hindi ngayon kasi nasa magandang lugar na yung City Hall nila. Yung City Hall ng dati. Nasa harap lang yung church na yun at kilalang kilala. 50 years na sila. Pero yung miyembro nila, 50 pa rin. At karaniwan ng mga miyembro nila, mga apo na ng mga matatanda na nahando noong una na nagsimula yung church. Sabi ko, dumami lang yung church dahil nanganak yung kanilang mga miyembro at yung mga apo na yung susunod na henerasyon. Sabi ko, ang tagal naman nung paglago nung pag gano'n ng church. Baka pagdating na nila ng 100 years, 100 pa rin sila. O baka 80 pa lang. Pero sila dito, lumago sila by numbers. At kailangan, sabi pwede nila sabihin, dapat, yung mga ditong kasama lang namin dati, ang babalik dito. Hindi. Ang sabi dito, God's grace, welcome to everyone. Dapat i-welcome mo lahat, yung bawat isa. Amen? Kung meron kang biyayang tatanggapin sa Lord, dapat, hindi ikaw lang. Amen? Kung ibubuhos ng Diyos ang pagpapala sa church na ito, at i-bless kayong lahat. Dapat hindi lang kayo, pati yung mga tao rin sa paligid natin. Amen? Dapat maabot din natin sila. Next po. Sabi po dyan, a praise without wall, sa Hebrew, ang tawag po ay perasot. Sabi niya, signifies open village. Dapat daw po, para kayong village o isang, gaya nito, subdivision, parang po. Sabi ko nga, hirap lang hanapin ng address eh. Kasi tinuturo ng Google Map, ang layo rin sa talagang lugar eh. Pastor Bal kasi sabi niya, asan ba kayo? Sabi ko, tama naman yung address na binigay sa amin ba't wala? Sabi niya, nakapunta na ako ng kanto, wala pa rin kayo. Magkaiba pala kami, magkabila pala kami, na gano'n. Sabi niya, a village, sabi niya, signifies open village. Nakakita na ba kayo ng isang subdivision na yung subdivision na yun ay walang gate? At pagpasok mo rin doon sa subdivision, yung mga kapitbahay mo, walang mga bakod. Pagpasok mo, pintuan na kaagad. Makita mo na ganyan, yung mga pintuan, magkakataano na ganun yung pintuan nila, walang bakod. Ito yung pangarap kong village na mangyari.
O tinatawag na Christian Village. Di ba? Na pagpasok mo, makikita mo lahat ng mga pag may tao sa bahay, may tao sa bahay, bakit may tsinelas doon sa labas, may sapatos doon sa labas. Hindi ka matatakot kumatok doon sa pinto. Bakit? Alam mo, Kristiyano yung nakatira doon. Di ba? Para ang sarap na madama na merong ganong village o may ganong klaseng subdivision. At ganito yung gustong gawin ng Lord sa atin. Sabi niya, unfortified yet raving, sabi niya, where abundance replace fear, it symbolizes openness rather than restriction. Wala na restriction. Kung napiliin na dapat kami lang, ang mga born again lang. No. Kahit anong religion meron sila, kung sila'y handang lumapit sa Panginoon, i-welcome na. Amen. Amen? Ano bang gender, ano bang meron sila, wala nang ganun-ganun na tingin. Dapat lahat sila welcome. Kailangan maipadama natin yung God's grace ng Lord sa kanila. Amen? Kailangan madama nila yung pagkilos at biyaya ng Panginoon. Ito yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 20, sabi niya, now himself is able to do exceedingly abundantly above all we seek or think. Sabi niya, anuman daw bagay yung ating pinagkakaabalahan, anuman yung ating ginagawa, sabi niya, higit sa lahat, dapat nating isipin at ano sa ating buhay na tayo pagharian ng Panginoon. Isaiah chapter 54 verse 3, enlarge the place of your tent. Sabi niya, you shall expand to the right and to the left. Revelation chapter 21 verse 23, the New Jerusalem needs no suns o araw. God's glory illuminates it. Kahit sa panahon nila, sa Revelation, sabi niya, kahit daw ang Jerusalem, di na nila kailangan yung sikat ng araw, yung radiance ng Lord, yung glory ng Lord, sapat na yon para sila'y panglawad at sila'y mainitan. Amen? Hindi mo na kailangan magpatuyo ng damit pag panahon ng tag-ulan. Diba? Hindi ka naman kailangan ng sampayan. Bakit? Yung radiance at ng Lord, sapat na yun para sa kanila. Kaya sabi ko kanina, nakikita pa sa atin yung glory ng Lord. Diba? At yung glory ng Lord na ito, dapat makita sa atin at makita ito ng mga tao na nasa paligid natin. Amen? Ano yung kaibahan natin? Ano yung meron tayo na wala sa kanila? Amen? Parehas man tayong wala naman yung bulsa, pero meron kang kaibahan na meron sa'yo. Meron kang kapayapaan, meron kayang joy na nagbubuhat sa'yo, buhat sa Panginoon. Amen? Na hindi maibibigay ng yaman ng mundong ito. Hallelujah. Nung daw si Abraham ay sinabihan ng Diyos, sabi niya, when Abraham looked at the stars, God said, so shall your descendant be. Nung daw siya ay pinatingin ng Diyos sa stars, sabi niya, Abraham, look at the stars, God said, so your descendant will be. Genesis chapter 15 verse 5. God's plans always bigger than our limited view. Ano po yung ibig sabihin nito? Nung si Abraham, pinakita ng Diyos sa kanya, sabi niya, tumingala ka sa langit. Sabi ng Lord sa kanya, yan ang magiging singdami ng lahi mo. Kung gaano karami yung bituin na nakikita mo, ganyan, magiging kadami yung lahi mo. Sabi siguro ni Abraham, ano kaya mangyayari sa akin na dami lahi ko? Yung aking asawa, baong pa. Pero nangyari, di ba? Nagkaanak naman siya. At nanggaling din sa kanya yung lahi. At even kahit tayo ng mga mananampalataya ngayon. Dahil siya yung ating father of faith. Amen? At kasama tayo sa kanyang descendant. Amen?
Kung titingnan natin yung bagay na ito as literally, sabi ko nga kanina, gaya ng church sa Caloocan, sa panahon na yon, hintay pa nating lumaki yung inyong mga anak at inyong magiging apo. Napakatagal naman ng paglago na yon. Amen? Pero ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay yung glory niya. Makita natin yung picture na pag sinabi niya, hindi ito pangyayari in the future na manggagaling sa natin, kundi ngayon. Amen? Nung pag sinabi ng Lord kay Abraham na yung dami ng bituin sa langit ang yung magiging lahi at yung dami ng buhangin sa dalampasigan, ito yung magiging bilang ng iyong mga descendant. Nangyari ba kagad? Hindi naman eh. At talaga bang lahi ba sa kanya mismo ba talaga naging anak lang niya, naging apo, yung dumami? Hindi rin eh. Diba? Dahil nung ginawa ito ng Lord, nakita na niya na darating yung panahon na si Jesus Christ ay ipapanganak at magkakatawang tao na lahat ng mananampalataya at magtitiwala sa Kanya ay maboborn again at magkakaroon ng ugnayan sa pamilya. Amen? At yun yung descendant ni Abraham na nakita niya nung panahon na yun. At ito rin yung nais ipakita sa atin ng Diyos sa panahon ngayon. Next. Balikan muna natin yung letter C. Sabi dyan, in the church, sabi niya, it's called to be open, not closed. Christ has turned down dividing walls. Ephesians chapter 2, verse 14. God's people are welcome all nation, breaking culture, racial, and denominational barriers, extending Christ's love to all. Amen? Kalimutan na natin kung anong kultura meron sila. Amen? Ano mang lahi yung kanilang pinanggalingan. Ano mang denomination yung pinagmulan nila. Kung silang may silent night na gaya ng mga dati, walang problema ron. Diba? Ang sabi po dyan, alisin na natin yung mga boundaries na ito. At ang sabi po, i-extend natin yung pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Amen? Ito yung dapat nating gawin. Next. Sabi dyan, Pastor model this openness by extending grace, welcoming the broken and shepherding diverse flock. Ang mga pastor daw po ay nagmo-model ng openness para i-extend yung kahabagan ng Diyos para sa mga nahihirapan, para sa mga wasak na puso, wasak na damdamin, at especially kahit sa mga wasak na pamilya. Sabi niya, sila'y inaalagaan, sineshepherd sila bilang isang mga tupa. Kaya sabi, we appreciate our pastor. We commit to being a church without wall, extending grace, love beyond the comfort zone. Ang mga pastor, ina-appreciate po natin dahil sila'y nag-commit as a church na hindi nila tinitingnan na merong kami-kami lang. O dyan kayo, sa kabilang sa dyan kayo. Kundi ino-open nila yung boundaries na magiging hadlang para hindi sila makalapit sa Diyos. At ito yung dahilan kung bakit natin ginagawa ang Pastor's Appreciation Month. Sapagkat sila ginagamit ng Panginoon para maging tulay, maging daan at daluyan ng pagpapala at maranasan ang kahabagan ng Diyos. Hallelujah. Next. Ito yung ating mission. Sabi sa Great Commission, Matthew 28, verse 19. Dahil dito, magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa.
Sabi, sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Go therefore and make disciple all nations. Tayo'y tinatawag ng Diyos na tayo ay humayo. Sabi niya, nung Tagalog dito, magsiyaon. Lumabas tayo at iparanas natin yung grace at kahabagan ng Diyos sa iba. Amen? Huwag tayong masiyahan na tayo-tayo na lang. Amen? Intayin natin at ipakita natin at i-welcome natin yung bawat isa. Amen? Kung kayo'y nasisiyahan na rin sa fellowship nyo ngayon, dapat yung taong pabalik at papasok dito ay madaman-adman nila na welcome din sila sa inyo. Amen? At ito yung layunin ng purpose ng Lord ng pagkakatawag sa atin. As a conclusion, sabi po dyan, sabi niya, Zechariah's vision, the church secure God's grace, radiant with His glory, open without wall. As a celebrate pastor's appreciation, we give thanks to the leaders who lay out this calling, extending grace to every one of us, shining His glory tall, and shepherding us into His protection. Magpapasalamat tayo sa biyaya at buhay ng Diyos sa lingkod ng Panginoon na ginagamit sa lugar na ito. Walang iba, hindi si Bishop Reden at ang kanyang pamilya. Na sila ay naging daluyan ng pagpapala para maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Pagsama at paggabay ng Diyos sa ating mga buhay. Marapat lang na sila ay ating suportahan, ipanalangin, at patuloy na samahan na upang ang tagumpay ng Panginoon ay patuloy na maranasan sa lugar na ito. Amen? As a Christian leaders, kami nagkakaisa ng kabutihan at biyaya ng Panginoon ay patuloy na madama sa lugar na ito. Bilang mga lingkod ng Diyos, tayo tinawag bilang isang kasangkapan at biyaya ng Panginoon, tayo magkaisa na suportahan at gawin ang biyaya ng Panginoon sa pagkakatawag sa atin. Sabi po dito, stop limited God. Sabi niya, stop limited God with our measuring line. Huwag daw nating pigilan na parang sa tingin natin ay nilalagyan natin yung pagsukat o anumang klaseng pagsukat ng tao. Huwag nating ilimit ang Diyos. Sabi niya, He desires to do more as a family. In our ministry, in our life, if we let Him be our wall and glory. Sabi po dyan sa prayer, balikan po natin yung prayer. Sabay-sabay po nating basahin. Andali lang po, nawala eh. Nasa dulo na po yan, dulo lang. Para po sa hindi umabot kanina. Yan, sabi dyan, doon sa prayer, gawin po natin itong panalangin buhat sa ating mga puso. Sabay-sabay po natin basahin. Heavenly Father, thank you for being a wall of fire and glory in our midst. Today, we give thanks to you, our pastor, who made you grace by protecting and guiding and welcoming us into your presence. Strengthen to lead us as a church without wall, extending grace to every one of us. In Jesus' name. Amen. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak sa lugar na ito. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy na ang iyong biyaya at pagpapala ay patuloy nilang maranas. Lord, hindi man ito isang ganon ka-engranding celebration,
Pero ito'y pagpapaalala sa amin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na siyang sumasama at gumagabay sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin, O Diyos, patuloy namin itong madama at maranasan. Na patuloy na gamitin mo ang mga lingkod mo, Panginoon, ang mga pastor na itinayo mo, Panginoon, sa lugar na ito, O God, bilang maging daluyan, Panginoon, ng pagpapala. Lord, gamitin mo sila. Na daluyan, Panginoon, ang iyong biyaya at pagpapala. At gamitin mo sila, Panginoon, na sisidlan o maging daluyan na parang alulod, Panginoon, na pagdadaluyan ng pagpapala at biyaya mo. At karunungan mo, Panginoon, para sa buhay ng bawat isa. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang gawain ito, O God, at ang ministry na ito. Na sa darating na panahon, Panginoon, makikita namin na Ikaw ang Diyos na siyang nagpoprotekta. Ang iyong glory, Panginoon, ay mahayag patuloy at mararanasan sa lugar na ito. At patuloy namin bubuksan, Panginoon, ang pag-ibig at ang iyong grasya, Panginoon, sa mga tao sa paligid natin. Pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng lingkod mo, Panginoon, si Bishop Reden at ang kanyang pamilya na ginagamit mo sa lugar na ito, maging ang kanyang mga kasamang pastor na naroon dito. Lord, patuloy mo silang i-bless, patuloy mo silang pagpalain. Salamat sa iyo, Panginoon. Binabalik namin sa iyo, Panginoon, ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa tanging pangalan mo lang. Ito po ang aming hiling at dalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you. God be the glory.